Nakagala na ba kayo dito sa Riyadh, Saudi Arabia? Pag hindi pa guys, samahan nyo ako kasi inutusan ako na may kukunin ako sa bahay ng teacher ng aming alaga. Kaya dito banda guys, kung taga Saudi ka, alam mo kung saan banda to. Pupunta ngayon ako doon sa bahay ng teacher. Kaya guys, tingnan nyo yung daan, napakaganda dito. Hindi masyado matraffic, pero pagkagabi or alas 5 ng hapon, napaka-traffic dito guys. Kaya tingnan nyo ang Saudi Arabia. Here I am waiting. Kaya pala guys, napaka-traffic dito. Kaya may traffic light. Dito guys, sa traffic light, speaking about traffic light, pag red light dito guys na red, tapos breaking the red light or cutting the red light, 3,000 real guys yung first violation. And then pag mahuli ka second time is 6,000 pataas. So napakalupit guys yung mga violation dito, especially cutting the red light. Napakasakit Kuya Idi. Sawa ng Panginoon guys, hindi pa naman ako cutting the red light. Muntik-muntik lang, pero hindi naka-violation. Kaya guys, times mo na yan. 3,000 times mo sa 15 point something, yun ang violation sa first attempt na makating the red light ka. Pag second time, 6,000 times mo sa 15 point something, yun rin ang first violation mo. Yan ang mga violation dito guys. Sa mga daan naman, maraming mga maraming mga camera dito guys. Maraming portable camera. Mayroon rin sa taas ng mga camera. Mayroon din kahit malayo ka guys, especially pag gumagamit ka ng cellphone, hinahawakan mo guys, mayroon rin 500 real. So dyan rin dyan sa violation mo na 7,500, kasi 500 yung sa cellphone na nahuli na ako dati nung naka-experience na ako guys sa cellphone, kasi tumawag yung madamdamin, kaya nahuli ako guys sa driving na gumagamit ng cellphone. Napakasakit rin dito guys. Hindi ka pwede complain or lalis-lalis ka pa dyan na ganito ganyan. Hindi, violation is violation talaga. Kaya magsabi ka lang, wala ka na talaga, cutting talaga sa salary. Kaya medyo ang lahat ng mga driver dito is disiplinado. Disiplinado ang mga disiplinado. Pero ang hindi mga disiplinado, napakarami dito. Yung mostly dito guys, yung cutting talaga. Nagmamaniho ka, ikat ka sa harapan mo, marami dito. Kaya pag driver ka dito sa gitnang silangan, dapat talaga guys, mahaba ang pasensya mo. Kasi pagka hindi masyado mahaba yung pasensya mo, mapapaaway or makulong ka talaga dito. Kaya medyo tibayan mo talaga yung pasensya mo rito. At saka dapat matibay yung loob mo dito pag maniho. Yung time nito guys, Ramadan to, kaya medyo ang mga sasakyan
konti-konti lang guys kasi malapit na magkainan dito. Kaya medyo maliit lang ang nagbabiyahe. Pero this area guys, pagka regular na day, napaka-traffic guys, especially this para katulad nito na oras. Napaka-traffic dito, bumper to bumper. Pwede ka makabiyahe dito pagka may pasok or regular day. Binabiyahe ko sometimes to guys 2 hours. Pupunta lang doon sa pupuntahan ko. Pero ngayon, dyan lang ako sa mga 15 minutes or 16 minutes. Kasi hindi masyadong matraffic. Dito ngayon ako guys, dadaan ako sa isa sa pinakamaganda na daanan. Especially guys sa tunnel. Sa tunnel dito guys is 2 minutes. Yung biyahe mo, hindi ka pa nakakalabas sa tunnel kasi siya I think 2 kilometers ang tunnel dito. Isa rin siya sa mahabang tunnel. Sa Pilipinas hindi pa ako nakaranas ng magbiyahe sa tunnel katulad nito, kasi province naman sa amin walang tunnel. Medyo mataas-taas ang tunnel dito. Pero maganda lang dito guys is maliwanag yung tunnel nila. 24/7 yung ilaw dito sa tunnel. Kaya guys, tingnan nyo. Ito po yung tunnel dito. Sa taas nito guys, ito yung hindi pa natatapos na project na garden to guys. The biggest, number 1 na pinakamalaking garden sa buong mundo. Kasi ano to guys ang alam ko is 37 hectares. 37 hectares ang lawak ng garden to. Kaya ma-open daw to sa 2030. Sana matingnan ko pa to before ako mag-uwi sa Pilipinas. Palang araw, Lord willing, makita ko matapos ang the biggest garden in the whole world. Dito yan makakita guys sa Riyadh. Kaya tingnan nyo guys yung ano nila, yung tunnel. Napakaliwanag guys. So 4 lane siya ang tunnel dito. Tingnan nyo guys, hindi masyado traffic. Pero sabi ko kanina, pag mayroong mga regular day, napaka-traffic dito guys. Napaka-traffic kasi always ko to dinadaanan pag magsundo ako sa teacher. Ang teacher na to is nag-teach siya sa alaga namin, especially sa tutor sa English. Isa po siyang Pakistani na teacher. Kinukuha ko to, tapos sinahatid naman sa bahay. Hatid sundo to guys. Dito ko kukunin siya, tapos ibalik na naman pagkatapos ng 1 hour. Kaya medyo na-memorize ko to ang area pag hindi ako busy, kasi minsan yung mga kasama ko na mga driver din ang kumukuha sa kanya. Pag busy ako sa mga bata, magpunta sa mga friends kung saan at saka mayroon pang madamdamin. Napaka-busy ang trabaho dito. Kaya medyo, pero sa awa ng Panginoon nakastay ako dito for 8 years sa mga daan na to. Kaya medyo na-memorize ko na kunti ang mga daan dito for 8 years sa Riyadh na to. Pag hindi mo ma-memorize guys, kung hindi mo malaman yung mga area, mayroon namang Google at saka Giggle. Ito guys yung daan dito. Napaka ang isa sa mga dito guys, sa mga daan nila. Hindi katulad sa Pilipinas na hindi pa sinisiraan na yung yung daan. Sila guys, pagka may sira kunti yung daan,
ang aayusin nila guys yung sira lang. Hindi katulad sa atin na marami tayong pira sa Pilipinas na ang mga mabuting daan sisirain yan. Ang iba, nakita ko nga, tinataniman ng palay, tinataniman ng saging because yung mga mabuting mga daan gigibain tapos ayusin. Pira-pira na naman. Dito guys, for 8 years ko dito nagdaan sa mga daan nila sa highway. Yung for example guys, may butas, no? yung daan, ang kanilang inaayos yung butas lang. Yun ang isa sa na-observe ko dito guys, pero napakalinis dito na lugar. Kaya kung makapuntang tingnan nyo dito sa highway man, sa service road, national highway, sa local, ganun ang ginagawa nila guys. Ito naman ang sa left side ng mga barrier. Ang sa ilalim yan guys, dyan dumadaan yung kurente ng mga, kita mo guys, walang mga poste dito, walang mga wire sa mga poste, walang wire dito guys sa left and right. Sa taas man wala kang makitang mga wire ng kurente. Ang kanilang wire dito guys or kurente nila dumadaan sa ilalim. Mayroon silang dyan nila ginagawa sa kilid or sa center, dyan dinadaan yung kanilang mga wire. Kaya napakalinis kung na-observe niyo. Sa taas ng mga yan, signboard guys, may mga camera dyan. Makita kung hindi ka nag-seatbelt, makita kung hindi ka kung gumagamit ka ng cellphone mo. Lahat may mga monitoring dito guys. Isa sa mga na-appreciate ko dito, safety ang area dito. Kasi left and right ang mga pulis dyan, talagang monitoring talaga sila, grabe. Kaya guys, malapit na ako dito sa aking puntahan. Kung bago ka pa sa aking channel, please like and share, and don't forget to pindutin mo naman yung notification dyan para every upload ko malaman mo ang mga kaguluhan dito sa gitnang silangan. Thank you for watching and God bless to everyone, at mag-iwan ka rin dyan ng bakas para mabisitahan kita sa iyong bahay. For how many years na guys na hindi ako updated sa mga kaganapan dito kasi busy na talaga ako, especially walang internet na. Napakamahal naman na palagi kang mag-load tapos wala kang internet. Napakamahal guys. Kaya thank you.